Wala nga. Mapuputol yung ugat namin dito. Okay na. Naipasok na natin yung makapal. Asan na yung tinanggal mo? Ito yung tinanggal natin. Ayan. Tapos pinalitan na natin siya ng makapal dito. Bago na yan. Bagong bago na. Ngayon naman, ipipix na natin siya. Ibabalik na natin yung bolt. Tapos i-adjust na natin na maayos yung hanger. Okay? Germs, good morning. Ayan, nakikita nyo na naman yung motor natin, ADB 160. May project tayo ngayong umaga. Magpapalit tayo ng rubber stopper. Eto, nakikita nyo to, stock na Honda. Tapos yung aftermarket na rubber stopper natin. Eto, mas makapal. Eto yung mas manipis. Bali, papalitan natin yung dalawa. Babaklasin lang muna natin yung mga accessories natin dito, para hindi mo mahuhugot yan ng ano Oo. Anong lumalas mo? Eto, tanggal to. Tutulungan na lang kita. Tanggalin mo muna tong ibabaw. Tapos tandaan mo yung mga position ng mga washer natin. Ilan yan? Dalawa. Okay. Baklasin muna namin yung side pannier bracket natin dito, para ma-access natin tong utility box. Kasi tatanggalin din natin tong utility box eh. Ang magiging proseso natin dito, yung pinakamabilis na way natin kung paano natin may kakabit to. Mamaya ipapakita ko na lang sa inyo yung option. Kasi meron tayong dalawang option kung paano natin papalitan tong rubber stopper natin. Ulitin ko, magbabaklas muna tayo ng side pannier bracket natin, and then yung ating utility box. Tapos syempre, itong part na to, itong pairings na to, tatanggalin natin yan para ma-access natin yung bolt mamaya. Sa pagpapalit nito, yun lang naman yung mga gagawin natin, yun lang naman yung babaklasin natin. Kung wala kayong side pannier, eto lang, etong kaha na to, tapos yung utility box yung babaklasin, and then eto. Medyo matagal lang talaga yung proseso kapag mayroon pang mga accessories kagaya nitong sa akin. Balik tayo mamaya kapag nabaklas na yung mga bagay na kailangan natin baklasin. Tapos ipapakita ko rin sa inyo yung kaibahan nung kapal nito, nitong aftermarket na to, tapos itong genuine Honda natin. Bali, dalawa kasi yung papalitan natin. Yung isa, papalitan natin yung original, tapos yung isa naman, papalitan natin itong aftermarket. Hindi kasi pwedeng sabay aftermarket kasi sobrang kapal. Wala na tayong space para mailagay yung dalawang makapal. I-explain ko na lang sa inyo mamaya. Katulong ko nga pala dito sa project natin, si Bombits. Ayan. Follow nyo yung page niya, Bombits. Bombits TV. Ay, YouTube channel pala. YouTube channel ni Bombits. Napapansin nyo ba sa mga ADB 160 natin, kahit bagong-bago yung motor natin, kahit kakalabas lang ng kasa, may nararamdaman tayong lagatok. Once na galing tayo sa humps or galing tayo sa lubak, pagbagsak ng likuran natin, bigla tayong may maririnig na parang lagatok. Eto, ipapakita ko sa inyo kung ano yung reason. Ang usual reason kung bakit lumalagatok yung mga motor natin, ADB 160, once galing tayo sa humps or galing tayo sa lubak, may naririnig tayo o may nararamdaman tayo parang lumalagatok sa bandang likuran natin, ay eto yun, yung rubber stopper natin napupudpud na, tapos nagko-contact na yung chassis and then yung ating hanger. So ang gagawin natin ngayon, papalitan natin to. Papalitan natin yung mga rubber stopper natin, isang aftermarket tapos isang genuine Honda. Ano, matagal pa ba yan? Kanina ko pa pinapagawa yan ah. Forman na forman. Nice form. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Anong hinahawak-hawakan mo dyan? Hawakan mo, baka magasgas. Sabi mo. Shoutout kay Shoutout kay Trisha. Ganon ka. Oh, yung mga washer natin oh. Okay na, nabaklasan natin yung side pannier bracket natin. Next na babaklasin natin, eto naman. Itong part na to. Pwede ba natin bilis-bilisan ng konti yan? Kasi naiinip ako eh. Bombits TV. Okay. Nabaklasan natin to. Next naman yung ating utility box. Sa pagtanggal ng U-box natin, meron tayo ditong 5 bolt. 1, 2, 3, 4, 5.
Ayan, tandaan nyo yan, may 5 bolt dyan. Gamit tayo ng 10mm na socket. Long socket, short socket, pwede naman. Alright, pag natanggalan natin yung 5 bolt dito, hilot-hilutin lang natin ng konti. Matatanggalan natin yung utility box natin. Dito par. Yan. Tapos hila tayo ng konti dito. Ay, hindi pa pala natanggal yun, no? Okay. Malayo ng clearance, oh. Okay, natanggalan natin yung new box natin. Dito, exposed na yung rubber stopper natin. Ayan, oh. Ito yung rubber stopper natin na isa. Tapos ando naman yung isa. Ito naman yung clearance dito. Ayan. Ito yung rubber stopper natin. Tapos makikita nyo yung clearance na yan. Normal lang daw yan, sabi ng mga master natin. Pero parang hindi siya tumatama, no? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung actual na itsura nya after natin matanggal dito. Kasi mukhang pudpud na talaga siya. Tapos may contact na talaga yung metal ng hanger natin. Tapos yung chassis natin. Yung next na process natin after natin matanggal yung U-box, eto naman, etong part naman na to. Tatanggalin lang natin to. And then ipapakita ko na sa inyo yung option natin dito. Sa pagkakabit ng rubber stopper, meron tayong 2 option. Pwede tayong magbaklas. Yung long way natin, magbabaklas tayo ng kaha. Ito, baklasin natin yan. Itong footboard na to. Ito, kasama lahat yan. Babaklasin natin yan. Yung isang way naman, yung magbubutas tayo dito sa part na to para ma-access natin yung 14mm na bolt dito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, since motor ko naman to, nag-decide ako na butasan na lang to. Bubutasan na lang natin to. Hindi na natin babaklasin yung kaha, yung side na to, tapos itong footboard. Bale, bubutasan na lang natin to. Ito na yung pinaka mabilis na way para matanggal natin yung bolt, tapos mapalitan natin para mapalitan natin yung rubber stopper natin dito. Ano yung ginagawa mo dyan? Yung sa shock? Okay. Ngayon, ito, mamimili na lang kayo sa mga gusto magpakabit nito. Yung long way natin or yung pinaka easy way natin, yung magbubutas tayo dito. Sa pagbubutas dito, wala namang complication kasi natatakpan naman to ng isang pairings. Yung kulay gray kanina, nakatakip naman siya dito. So yung butas natin dito, hindi naman makikita. Mamaya ipapakita ko naman sa inyo kung saan tayo magbubutas dyan sa part na yan. Another preparation din dun sa gagawin nating pagpapalit ng rubber stopper. Ito, tatanggalin din natin yung bolt ng shock para bumaba yung engine natin. Dalawa ba? Isa lang. Ayun. Isang bolt lang ng shock yung tatanggalin natin. Itong lower part na to. Abay, sinukat ko dito ganyan, no? Dito. After natin matanggal yung bolt dito, angat lang natin to ng konti para magkaroon tayo ng clearance. Kailangan makagalaw yung makina natin. Kasi pag nandito to, hindi natin may gagalaw yung makina natin. Gamit tayo ng step drill bit, pang plastic. Bubutasin natin yung pairings natin. Okay na. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bubutasan natin. Para magkaroon lang ng access yung ating number 14mm na socket para maipasok siya dito. Ito kasi yung bolt natin. Ayan yung bolt na ilalabas natin. Ayan naman yung socket. Sige par, bera.
Okay. Pag naluwagan natin yung bolt, huhugutin na lang natin yan. Wala nga. Mabubutol yung ugat namin dito. Okay na. Naipasok na natin yung makapal. Asan na yung tinanggal mo? Ito yung tinanggal natin. Ayan. Tapos pinalitan na natin siya ng makapal dito. Bago na yan. Bagong bago na. Ngayon naman, ipipix na natin siya. Ibabalik na natin yung bolt. Tapos i-adjust na natin na maayos yung hanger. Okay? Sige par. Okay na yan. Ang sakit na ng likod ko. Ayusin na natin. Okay na. Natapos na tayo dun sa project natin. Palit tayo ng rubber stopper dito sa part na to, tsaka dun sa ilalim. Ngayon naman, ibabalik naman natin yung mga kaha na tinanggal natin. Kagaya nito. Ayan. Binabalik na natin yung pairings natin dito. Kaya naman namin sinishare sa inyo yung isang option na mas mabilis kasi hindi, ano naman siya, non-bearing naman siya. Kung sakasakaling natatakot kayo magpabutas, ganito magiging itsura niya. Assist pa rin. Kasi hindi naman tayo dito sa pinaka-pairings niya talaga nagbutas. Doon tayo sa likod niya. Hindi makikita yung butas na ginawa natin kahit malaki yung butas na ginawa natin o maliit or sakto o mali tayo na nabutas. Hindi siya makikita. Pero dito naman sa atin kasi sinukat na natin yung tamang position ng butas. Kung makikita nyo naman, saktong-sakto yung butas natin kanina. Kung ano yung size ng 14mm natin na bolt, yun din yung sinukat natin, yun din yung binutas natin. After natin maibalik yung pairings dito, yung mga part naman na nandito, yung utility box natin, tapos yung side pannier bracket natin. Bay, ingatan mo naman yung motor ko. Gas-gas ha, bagong pintura yan. Grabe ka naman, par. Maselan pa naman ako. Ito, par, oh. Yan. Abante mo, abante mo. Hindi, abante mo muna. Ito, yan. Okay. Ayun, tapos na tayo dito sa project natin. Nakakapagod na trabaho pero mabilis lang naman, saglit lang naman. Within 30 minutes siguro. Depende kung ano yung mga babaklasin natin. Kung may mga bracket pa, medyo tumatagal yung trabaho natin. Pero kung all stock lang naman yung motor, siguro within 30 minutes matatapos tayo din sa trabaho natin. Okay, sa mga gusto mag-upgrade din ng kanilang mga rubber stopper, punta lang kayo dito sa JR Motor Works. I-announce na lang natin kung available na sa shop natin yung aftermarket na rubber stopper. Sa ngayon kasi ang available pa lang sa atin yung ating Honda genuine parts, yung pinakita ko sa inyo kanina, yun pa lang yung naibebenta natin. Pero kung gusto nyo kasi na mas makapal, antay-antayin nyo na lang yung announcement namin. Tsaka follow nyo na rin kami para pag in-announce namin yung availability ng pyesa natin, eh ma-update kagad kayo. Limited lang yung stock na may re-release natin this month. Ewan ko kung this month o next month na. Pero antay-antayin nyo na lang. Pwede rin naman kayo magdala ng pyesa ninyo. Pwede nyo dalhin dito sa JR Motor Works. Open naman kami dito from Friday to Wednesday. Open kami. Thursday day off tayo. Okay, maraming salamat sa mga subscribers natin, mga followers natin dito sa Facebook page tsaka sa YouTube channel natin. Kita-kita na lang ulit tayo sa next video natin. Maraming salamat. Ulitin ko, project natin dito ngayong araw sa motor natin, rubber stopper para dun sa ating engine hanger. Okay? Maraming salamat. Peace out. Bye.